Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa YouTube channel no ng Bunyog. Ito na no. Komentaryohan lang natin mga kabunyog, mga kababayan, itong pasabog po ni dating Senador Antonio Trillanes, no? You're the man, Sentry, di ba? Nagpasabog po si dating Senador Trillanes sa interview niya dito kay Karen Davila sa ANC, no? Ay tungkol dito sa maraming bagay. Una, sa mga destabilization plot, yung pag-uga-uga po, destabilization ng administrasyon ni Da Junior. Ang sinasabi ni Sentry, ayon sa kanyang mga impormasyon, ay mga Duterte generals at mga retired military officer ang nagpapakana nito, no? At sinasabi nga ni Trillanes, ginagawa ito ni Duterte para makabalik sa kapangyarihan o ang kanyang anak ay makaupo. Si Sara Duterte, no, Vice President, si Inday Takaw. So, inaalog, dinedestabilize itong administrasyon ni Da Junior. Ano? Yan ay ayon kay Senador Trillanes. At ang nagpapakana daw nito ay mga Duterte generals o mga militar, mga retired military official na malapit kay Duterte. At sinasabi nga, matindi yung sinabi ni Antonio Trillanes, ni Sentry, na talagang para protektahan ni Duterte ang kanyang criminal syndicate. Ang tindi, no? Ngayon, ipaparinig natin yung interview. Ipaparinig natin yung interview ni Sentry na ini-interview siya ni Karen Davila. So, bago yan, bukod dyan, napag-usapan nga yung destabilization plot, pinag-usapan din po doon yung pag-aresto kay Duterte ng International Criminal Court. Di ba? Ayon kay Sentry, mga half year na lang, he may be arrested, sabing gano'n. Ano? So, malapit na yan kasi mabilis lang ang panahon. Kalahatian po ng taon ay maaaring maaresto na si Duterte ng ICC at sinabi niya halos patapos na yung investigasyon ng International Criminal Court. Yan. Bago natin iparinig yung interview ni Senator Trillanes, no? Ini-interview ni Karen Davila, ay bumati muna tayo. No? Good evening, Beth Peña. Opo, good evening, no? Ma'am Beth Peña, maganda ang ating topic ngayon. Tungkol kay Duterte, destabilization plot at yung pag-aresto. Pag-aresto kay Rodrigo Canor Duterte ng International Criminal Court. Sabi nga ni Senator Trillanes, alam nyo, ako, Karen, sabi niya gano'n, kilala nyo naman ako. Pag nagsalita ako, pulido. Kumbaga, sabi nga ni Sentry, he stood by his integrity and credibility. Ibig sabihin, talagang paggaling kay Sentry ito, hindi ito fake news. Talagang meron siyang mga hawak na ebidensya at impormasyon. At sabi ni Sentry, alam ni Duterte ito na siya'y malapit ng tepoke, no? O ano ba, hindi ba? Arestuhin, no? Todas na. Malapit na siyang arestuhin ng ICC. Sabi ni Trillanes, alam daw ito ni Duterte, no? So may mga impormasyon si Senator Trillanes dyan. So, Toots Giyab, makasuki natin to sa Kulex Vlog, no? Toots Giyab, Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan. Salamat. Ang malupit na sumusubaybay, Toots Giyab. Salamat sa inyo. Dubriatam. Sa wakas, good job, Trillanes. Opo, maganda yung interview ni Karen Davila. Later lang, no? Bati-bati muna tayo, tapos ipaparinig ko po sa inyo. Ito pong latest na interview po ito sa ANC, no? O alam ko, ABS-CBN ito. Albadjola, good evening, Sir Kulex. Baka ilipat siya sa China, sabi ni Ma'am Beth Peña. Hindi natin alam kung lalabas ang warrant of arrest ni Duterte, kung magtatago sa China, di ba? Alejo Bustamante, mabuhay mga kabunyog. Salamat po So, i-share natin itong ating vlog, no, para marinig ng maraming Pilipino
makarinig ng katotohanan at hindi naman puro fake news. Ano? Benito C. Jr., salamat nanonood. Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood kayo. Ma'am Ina de la Cruz, Daisy Bilaganyo, Connie Chan, Wilma Suarez, mga kabunyog natin. Yan, mga nanonood sa atin. Ano? Arlene Lupenya, punta na ng China yan. Kayo naman, China agad. Tingin nyo China ba? Hindi ba magtatago muna yan sa Davao? Sa bagay, sa China, pwede din. Anyway, yun nga yung topic ng interview ni Karen Davila kay Senator Trillanes. Yung pag-aresto kay Duterte ng ICC. Pati yung mga sinasabing destabilization plot sa administrasyon ni Marcos Jr. Nako, ang bait naman ni Mama Susana Pronda. Nag-send ng stars, 50 stars. Maraming salamat. Alam nyo, mag-send lang po kayo ng stars. Yung mga stars na sinesend nyo, mga kabunyog, ay ano po yan malaking tulong sa bunyog. Nagiging bagay po yan ng pondo ng bunyog. Ano? Salamat po, Ma'am Susana Pronda. Benito C. nanonood. Ayan, nabasa ko na yon. Charging, sabi ni Charging, mabuhay mga kabunyog. Charging Jobier Gabito, magandang gabi, Sir Kulex. Ito. Abner Rizaga nanonood. Ayan, sige, comment lang kayo at i-share nyo. Ipaparinig ko po sa inyo yung naging sagot ni Trillanes sa interview ni Karen Davila. Alam nyo naman tayo sa bunyog, walang fake news. Ito po. Then magbigay tayo ng reaction. I'm not gonna extend on that already. Clearly, you've made your thoughts known. We don't have enough time, but I'll ask you on two things. On issue-related things. Now, you have said recently that the ICC could be wrapping up their investigation into the drug war. Do you have solid information? Where did you get this information? Has the ICC reached out to you in any way? Are you cooperating with them? Okay. Being one of the first who filed the communication with the International Criminal Court, the ICC has to engage with us. Okay. Now, the rest should have to be confidential because that's the nature of their work. Lives of the investigators would be at stake, and so are the witnesses. So this information cannot possibly be denied or confirmed. Okay, but sa mga huling nanonood, ito po ay interview ni Karen Davila kay Senator Antonio Trillanes. Tuloy po natin. Let me just state that according to our information, it's practically over, the investigation as far as the primary or the principal accused are concerned. So over na daw po yung investigation. Practically over. Ibig sabihin, halos tapos na ang investigasyon ng ICC sa mga principal. Ibig sabihin, sino ba yung mga main na pinaka-inaakusaan dyan sa mga human rights violation, crime against humanity. Yan nga po sila Rodrigo Duterte, no? So, yun ay ayon kay Senator Antonio Trillanes. Ituloy po natin. So the next step would just be the issuance of the warrant, which may happen during the first half of the year. And yun. At ang susunod, maliwanag galing mismo kay Senator Antonio Trillanes, ang susunod dyan ay pag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman natin, dadaan yan sa due process, di ba? Patay kang bata ka, di ba? Ay halos tapos na daw yung investigasyon at ang susunod na ay pag-i-issue ng warrant of arrest na pwedeng mangyari, maaaring mangyari sa kalagitnaan ng taon or first half, the half of this year o sa kalahatian ng taon na ito, maaaring June, July, ay lalabas na yung warrant of arrest ni Kanor Duterte. Ulitin po natin yung sinabi ni Sentry para walang fake news. As the primary or the principal accused are concerned. So the next step would just be the issuance of the warrant,
which may happen during the first half of the year. And Duterte knows this. All right. Now, during your term... So, alam daw ni Duterte ito. Sa bagay, talagang tingin natin, minomonitor naman ni Canor yan. Kasi nga nagkaroon ng issue na yung mga ICC investigator ay nakapasok na sa Pilipinas. Kaya nga, nangangalit si Tobats di ba? Kumbaga, ano ba? Si Tobats talagang galit na galit nung nalaman na may mga impormasyon nakapasok ang mga ICC investigator dito. Ang problema dyan, sabi nga din ni Sentry, dahil mga investigador yan, mautak yung mga yan. Pinoprotektahan nila yung identity nila. Na yun nga, may mga nag-i-interview na ng mga witness, nag-i-interview na ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. So yun ang issue dyan Kaya nga sabi ni Bato, ipapadeport niya pag nalaman niya daw. Ipapadeport daw ni Bato yung mga ICC investigator. Sagot natin dyan, in your dreams. Tobats, di ba? Alam ka naman yung mga ICC investigator, ibubulgar nila yung sarili nila. Sabi nga ni Sentry, syempre, para sa kaligtasan din ng mga ICC investigator, yung kanilang pag-iimbestiga, secret po yan Ikaw naman Tobats, no? Mukhang may katotohanan talagang nakapasok na ang ICC investigator dito. At mukhang sa init po ngayon ng boljakan, ng laglagan ng kampo ng administrasyon ni Marcos Romualdez laban sa Duterte Arroyo. Hindi na yan, kumbaga open fire season na ngayon Open fire na sila. Ang kulang na lang dito, harap-harapan na talagang magbatikusan itong si Canor at si Da Junior. Itong si Marcos Jr. medyo reserve Pero nakikita nyo yung galaw po nila Romualdez sa house. Yung madama yung nakarang issue, yung budget nga ni Polong Duterte Naalainday din, tinanggalan din ng budget no? Anyway, ibang topic yon. Pero open fire na ang ang bakbaka ng Marcos laban sa mga Duterte, no? Kaya hindi tayo nagtataka dito sa mga impormasyon na ito ni Senator Antonio Trillanes. At knowing Antonio Trillanes, Sentry, hindi ito magsasalita kung wala itong matibay na impormasyon na pinanghahawakan. At yan nga nadinig na din natin ang balita na talagang yung mga ICC nandito na sa Pilipinas. At yun nga, nira-wrap up na lang yung investigation. Yun ang masakit dun At kapag po'y natapos yung investigasyon na yan, yun nga, didiretso yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Hindi natin alam ngayon, abangan ang susunod na kabanata kung paano yan sasagutin ng mga Duterte at ng mga kasangkot dyan. Tuloy po natin ang interview ni Senator Antonio Trillanes, no? Ramjed Moheran, Pedro Saranza, lumakang, dyan kamali, kayang-kaya ni BBM yung digong mo. Makikiusap na nga siya kay BBM. Oo, may point pa nga dito sa interview na parang dine-deny ni Duterte yung destabilization plot, no? Yung panggugulo sa administrasyon ni Da Junior. Isang malaking issue din yan kay Marcos Jr. syempre. Kaya mahirap masabing wala talagang kinalaman si Duterte diyan no? At sinasabi nga bulgaran daw yung ginagawa ng mga military officer na yon. Sa mga group chat daw may mga GC sila, may mga chat room sila. Pati sa mga public events daw, dun daw nagre-recruit Nag-agitate daw itong mga maka-Duterte na mga generals, mga military officer para hindi natin alam kung kudita ba yan o disobedience o anong withdrawal of support. So ganun yung mga lumulutang na mga plano-plano, no? Yan yung mga hawak na impormasyon ni Senator Antonio Trillanes. Di ba? Aloyda Susan Pruto, ikaw, Bob, kasi kung matalino ka, mag-iisip ka, bakit nangyayari mga kalokohan ngayon? May kausap si Ma'am Aloyda Susan Pruto. Sino? Si Shinsuba. Suki natin tong si Shinsuba Hindi na uubusan ng katangahan ito no? Pero inahayaan na lang natin mag-comment dyan. Si Shinsuba, no? Troll yata ito. Parang troll naman yan. Hindi naman yan totoong tao. Di ba? Yan na-shout out ko pa yan. Pa-share natin, please share natin mga kabunyog.
Salamat Ma'am Connie Atienza, ang napakasipag na kabunyog mula sa Pampanga. Connie Atienza, mabuti naman nabawasan ng salot. Sabi ni Ma'am Connie, ano? O Ernie Bagumba, fake news yan. Pag kayo dalawa ni Trillanes, fake news ba? Mismo nga galing, di ba kay Browner, sa AFP Chief of Staff na may mga ugong-ugong ng destabilization Hindi ito fake news. Nabalita na nga rin ito, no? Kinukumpirma lang ito ni Senator Antonio Trillanes. Pero nabalita na ito noong mga nakaraan na may mga recruitment nga ng paggalaw dyan sa military. Alam nyo kasi ganito yan Ang military, sa history naman talaga, isang sektor na napaka-impluensya sa gobyerno. Dahil yan ay armado, ay talagang isa iyan sa kinukunan ng suporta kung gustong pabagsakin ng isang administrasyon. So, ganyan ang history ng Pilipinas Lagi namang kasama ang military sa mga, sabi mo, kudita o pagpapalit ng administrasyon. Halimbawa, nung panahon ni ERAP, di ba? Time and again, nung EDSA, may involvement din ng military. Yung napabagsak yung diktador na si Marcos, panahon din ni ERAP, ganun din, di ba? Lahat po yan, kaya pagka may mga ganyang ugong-ugong ng destabilization, agad sa military po yan na po-focus yung mga balita at saka mga galawan dyan, di ba? Yan po yan, hindi po yan fake news, yan po yung nabalita na, no? Masakit lang tanggapin ang katotohanan, pero yan ay katotohanan. Yan naman ay nabalita. Kung paano yan sasagutin o sosolusyonan ng administrasyon ni Da Junior, bahala siya. Pero sinasabi natin, ang sinasabi ni Antonio Trillanes dito, ni Senator Trillanes, si Duterte ang nagpapakana nitong mga destabilization nito. Yung kanyang mga generals, ang nagpapakana nitong mga destabilization. At napunta na ngayong usapan sa ICC. Di ba? Dapat lang, Carl Chua, Mila Bianino, good evening Sir Kulex, sa lahat na kabunyog, no to chacha. Matindi rin yan chacha na yan, Pero ibang topic yan, Ma'am Mila Bianino. Lucita Endaya El Nasin, greetings watching from Milan, Italy. Mang Kulex, Mang Kulex. Salamat po, Ma'am Lucita Endaya El Nasin. Kamusta mga kabunyog, mga kababayan natin dyan sa Italy, mula kay Lucita Endaya El Nasin. Okay, ituloy na natin ito. George Tres Maria, sana nga ilabas na yung warrant kay Duterte. Hintay-hintay lang naman tayo dyan yung warrant. Excited na ba kayo? Lorna Maid. Maid ba o Mald? Lorma Maid. Kailangan din si Trillanes sa ating bayan, mabuting tao, tunay makatao. Oo nga naman Okay, ituloy muna natin yung interview ni Karen Davila kay Sentry, Senator, you also criticize former President Duterte's pivot to China. Just where we are right now with China's aggression in the West Philippine Sea, how would you assess? West Philippine Sea kasi maganda, mahaba kasi interview itong first part, pakinggan po natin, Television interview, you had said that there were people that were actually behind the moves to agitate active members of the armed forces of the Philippines in a destab plot against the Marcos administration. So I want to start first with, how did you get this information, Senator, and are they reliable? Well, I stand on my track record, Ms. Karen, and we still have extensive network in the armed forces. My classmates, for example, are still active in the armed services. So these things are out in the open, actually, and you'll have to understand that the administration would not admit this publicly because it will hurt the image of the ang pinag-uusapan po dito mga kabunyog, yung tanong ni Karen Davila
tungkol sa ugong-ugong ng destabilization plot laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po yung pinapaliwanag ni Senator Antonio Trillanes. O Pong Tinasas, utak tungaw kayong mga DDS kahit kailan. Sabi niya kay Pedro, no? O, sinabihan ni Pong, ano? Kabunyog Pong, oo. O. Sige, ituloy natin. Ano? Carl Chua. O, nanonood kayo, ha? O, ang maganda po rito, i-share natin yung ating vlog, ano? Napakagandang pag-usapan ito at komentuhan. Ituloy natin yung interview ni Sentry. The country and the government, because as it is, it's not really as unstable as these destabilizers would like to project. And they want to hurt the economy, the investors' confidence. So the government would be the last institution to admit to such exercises. Okay. Now, sir, you had said that the people who are engaging with members of the armed forces of the Philippines are allied with former President Duterte. This is still correct? Yes, because aside from these personalities are closely allied with Mr. Duterte, they also have the motivation to get back to power. And they have the opportunity, and in fact, as it is, the daughter of the former president, Vice President Sara Duterte, is the constitutional successor. So whether it's through resignation, impeachment, withdrawal of support, people power, coup d'etat, all of these things are on the table for Mr. Duterte so that he could get back into power. And so maliwanag, ang mga nagpapakana daw di umano ng mga destabilization plot, sila Duterte, yung kanyang mga military na malapit sa kanya para makabalik sa kapangyarihan. Yan po yung sinasabi ni Senator Trillanes. O, di ba? Maliwanag po yun eh. O, Nancy N. Ong sa nanonood, Marceline Solo, Sir Kulex, paano po ba mag-send ng stars? Click niyo lang po yung star sa baba. Marilyn Salo. Salamat ha. O, pwede kayo mag-send ng stars. Malaking tulong yan sa bunyog. Walang pilitan yan ha. Yung mga ayaw, okay lang kung ayaw nyo. No? Kasi sabi ng mga dotads, ng mga loyalista, ng mga pulangaw, kino-question. Hindi po napupunta yung mga stars na yan kay Kulex o kay Atty. Enzo. Yan po yung napupunta sa pondo ng bunyog. No? Ginagamit yan ng bunyog sa ating mga pagkilos, ano? So, pwedeng magbigay, pwedeng hindi, volunteer yan, walang pilitan, ano? O, Angel de la Guardia, dumali na naman kayo ng kabobohan. Bawas-bawasan ang kabobohan, sabi ni Angel de la Guardia. O, kabunyog natin yan sa Taguig, ano? O nga naman dapat naman sa katotohanan lang tayo. O, Don Bondok, awit, you better watch out, you better not cry. You better watch out, I'm telling you why. ICC is coming to ta. O tapos-tapas ka pero umaawit ka pa. Dan Bondok. Oo, ayon yan kay Senator Trillanes. Mga sa kalahatian ng taon, mga June, mga siguro ganyan, June, July ka. Sabi niya, half of this year, no? Ay pwedeng lumabas na po yung warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga principal. Yung mga principal accused dito, sino ba yan? Di sila Rodrigo Canor Duterte. Pwedeng kasama din sila Tobats dyan, sila Bato, si Bongo, yung mga pinangalanan dyan. Ano? O, yan ang sinasabi sa informasyon ni Senator Trillanes. O, Mar de la Cruz, pa-shoutout po, Sir Kulex watching from Tarlac City. O, kagagaling lang namin nila Atty. Enzo dyan, Mar de la Cruz, no? Sayang, sana na-invite ka namin. Kukontakin ka nila Ate Remy dyan, yung mga kabunyog dyan, sila si Sir Hermin Aspil, may mga kabunyog tayo dyan, sila ka Eric, di ba? Mar de la Cruz, dyan sa Tarlac City. Okay, gusto kong basahin yung inyong mga comment no? Esmeralda, ayan no? Teka, mabilis kasi yung pag niya, no? Yan ang hirap pagka cellphone yung ginagamit na pang vlog no? Sabi ni Shin Suba, sige, lang natin, basahin natin isang comment nito.
Yabang, hilaw ang tawa ng sinungaling na chismosong maingay. Hilaw ba ang tawa? Tawa ka na lang din, Shinsuba. Sabi nga doon sa awit, you better watch out, you better not cry. ICC is coming to town. Ikaw naman, Shinsuba, alam mo naman na may nag-complain sa ICC di ba? Sila Duterte ang pinangalanan at nandito ngayong mga investigador, lumabas na yan sa balita. So, ano na lang yan kung darating yung warrant of arrest ni Canor, di darating yan. Di naman natin mapipigil yan. Kahit kayo naman, bahala kayo. Gusto nyo, samahan nyo yung tatay ninyo sa kulungan. Walang pipigil sa inyo, di ba? Pero mangyayari ang mangyayari. Ganun lang naman yan. Gumugulong ang katarungan para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Di ba? Yung tatay Canor nyo, ginawa nyong poon, na umaaming siya'y killer, nahabol na ng katarungan ngayon At karapatan naman itong mga naulila na mga pamilya ng pinatay sa drug war ni Canor. Pati mga inosente na damay, di ba? Wala man lang due process, pinatay ang tao. Karapatan naman nila magkaroon ng katarungan. Kung ikaw naman marunong magmalasakit sa iyong kapwa-tao, bakit ipagkakait ang katarungan sa kababayan natin? Sana maunawaan mo yan, Shinsuba. Ngayon, kung gusto mo, idol mo si Duterte, si Canor, samahan nyo sa kulungan. Mag-ala Robin Padilla ka, mag-ala Tobats ka. O bahala kayo. Pero darating at darating ang araw ng pagtutuos. Kaya nga, bilog ang mundo Hindi habang panahon ay nasa kapangyarihan ang isang tao, dumadating ang panahon, hinahabol yan ng katarungan kung may mga ginawang kamalian. Anyway, due process yan Hindi naman ibig sabihin, lilitisin siya ng International Criminal Court. Diba? Pag bumaba yung warrant of arrest, mayroon namang karapatan sila Canor, sila Tobas, o kung sinong kinumplain dyan, ipagtanggol nilang sarili nila. Pero pag napatunayan silang may sala, sa pamamagitan ng paglilitis ng hukuman ng International Criminal Court, di hahatulan sila ayon sa pasya ng korte. Di ikukulong sila, paparusahan sila ayon sa proseso ng batas ng international law. Hindi kagaya nung magginawa sa mga EJK victims, hinusgahan ng bala na para mga hayop ang turing, di ba? At least ito ang sila Duterte, sila Bato, nakakatikim pa ng due process arrest warrant nga lang yan Popusasan, ikukulong dun sa dahag. Di ba? Ngayon, kung darating ang panahon na yan, kung gusto ninyo, samahan nyo yung tatay nyo, magpakulong kayo, di ba? Ganun lang kasimple yun di ba? At kung wala namang kasalanan si Canor, bakit naman siya, hindi niya yan naharapin? Harapin niya kung wala siyang kasalanan. Ganun lang yun kasimple. At sa tindi po ng banggaan ng Marcos Duterte ngayon, naniniwala tayong konti na lang, pag na-audio kang pa si Lisa Araneta, medyo nag-usap na sila mag-asawa. Sabi si Lisa Araneta daw ang mas bossing-bossing sa Malacanang. So ano man yan, pag nasaling pa ng nasaling yung mga Marcos Romualdez, tutuluyan na si Canor. At malamang ko ganyan na nga papunta yan, So ano man ang away nila sa politika, ano man ang kanilang motibasyon, hindi tayo namamakialam dyan mga kabunyog. Ang sinasabi lang natin, yung katarungan na para sa mga biktima ng patayan ni Duterte, dapat ibigay ang katarungan sa dapat mabigyan ng katarungan. Yun lamang bilang kapwa-tao, bilang tao na naniniwala sa pagkakapantay-pantay sa batas, ibigay ang katarungan sa mga biktima, sa mga pamilya ng biktima. Ngayon, kung ikaw naman walang kapwa-tao, baliwala sa'yo ang paghihirap ng iba. Baliwala yan sa inyo kasi ampuon nyo si Duterte. Di ba? Sumama kayo sa kulungan sa kanya kung gusto nyo. Shinsuba, nasa sayo yan. Hindi ka namin pakikialaman hanggang gusto ninyo. Ang mahalaga, pag nagbablog dito, ang Kulex Vlog, ang bunyog, hindi kami nagpe-fake news, nagsasabi kami ng totoo. Di ba? Ganun lang yan napakaliwanag ng ating mga paliwanag. Sige, tuloy na natin ang interview ni Senator Trillanes. I have already articulated in different forums the motivations for Mr. Duterte to do this. Well, primarily,
it's because of the breakdown of his criminal enterprise. His members of his criminal syndicate. Narinig nyo yung sabi ni Senator Trillanes, criminal syndicate, ha? Sindikatong kriminal. Matindi rin si Sentry talaga bumanat, ano? Sindikatong kriminal. Si Duterte. Siya ang godfather niyan. Mamaya sasabihin din niya. Sindikatong kriminal. Na gumagalaw dyan sa destabilization plot na yan. Di ba? Jerry Gabriel, maghintay ka na lang at baka ikaw ang masampal ng buwan. Sino bang sinabihan niya? Si Pedro na naman. Mga panatiko yan sige lang. Alam mo naman na tayo, Jerry Gabriel hindi naman tayo nadadaan ng mga troll-troll na yan. Mga troll-troll na yan masipag yung magko-comment. Pero yaan lang natin silang manood para matuto naman sila, ano? Eva Istabaya, good evening Sir Kulex at mga kabunyog. Salamat Ma'am Eva. Ituloy natin ang sinasabi ni Senator Trillanes. Now on the run, people like Mr. Bantag, Mr. Tebes, the 18 police colonels and generals who are now facing charges of on illegal drug trading. So all of these are part of the Davao group, and he needs to protect them. Otherwise, they'd start pointing at him. Yun daw mga pulis na mga opisyal na kinasuhan sa illegal na droga. Di ba nagkabukingan dyan na may mga sangkot na matataas na opisyal, mga general, mga colonel na mga sangkot po sa illegal na droga, bilyon-bilyon, daang milyon transaksyon ng droga. Di ba? Nakasuhan na yan naimbestigahan na yan sa Kongreso. Sabi ni Senator Trillanes, Davao Group yan Yan yung criminal syndicate ni Canor. Kaya nga sinasabi ni Sentry, dapat talagang protektahan ni Duterte itong kanyang sindikatong kriminal, or else, kapag hindi niya ito naprotektahan, ituturo siya ng kanyang mga bata-bata niyang sindikatong pulis. Si Duterte, si Canor ang ituturong mastermind at godfather. Kaya gagawin ni Canor, poprotektahan niya itong kanyang mga tauhan ng mga sindikatong kriminal sangkot sa illegal drug trade. Kasi kung hindi, siya ang ituturo. Ikakanta na si Canor. Kakanta. Ikakanta na po ang kanilang bossing. Si Canor yon, si Duterte. Ayon kay Trillanes, di ba? Kay Senator Trillanes. Kaya kailangan gawin ito ni Rodrigo Duterte. Di ba? The godfather of this criminal enterprise. Okay. So, Sir, I wanted to ask you, this is a very serious accusation to bring about to the former president. You said it is his allies that are engaging or speaking with members of the armed forces, right? Yes. And your sources in the AFP have been revealing to you these supposed talks. What exactly were they saying? Was it a specific plan? Was it just an opinion of no more of a division in the unity team? Ano po ba talaga yung sinabi nung allies ni dating Pangulong Duterte sa miyembro ng AFP sa mga kilala po ninyo? Okay. Well, there are several phases in conducting a let's say an armed insurrection or a military intervention. So there is this socialization phase. They will try to reestablish network among former classmates or underclassmen. Then they will agitate. They will raise different issues against the incumbent administration. Then the next level is the most difficult part, which is the leveling or the actual recruitment of the target officer. And then, what phase are they in now based on your sources? They haven't gone past the agitation phase because probably these people don't know how to do recruitment because it's not easy. Because once we do the leveling, you have already crossed the line and you could actually be arrested already for conspiracy to commit coup d'etat,
or rebellion. So these people either are cowards that they don't want to cross the line, or they don't know how. And yan po yung impormasyon ni Senator Trillanes. Yun daw mga Duterte military official na maka-Duterte, nagre-recruit po, socialization sa mga public event. Ayan, sinasabi, nagre-recruit, nag-agitate. So ginagalit yung ibang mga militar na kasama nila, siguro mga classmates nila, mga lower classmen nila, di ba? Lalo mga PMAer, ganyan yan magkakaibigan yan. May network po ang military. Magkakakilala yan, magkakaibigan yan. So, nagso-socialization, nagre-recruit po para sa destabilization. Ano mang destabilization yon? Yon yung sinasabi ni Senator Trillanes. Kaya lang, hanggang agitation pa lang daw, wala pa dun sa phase ng recruitment. Di ba? Kasi pag nag-recruit na yan at nahuli yan ng mga nasa administrasyon na military, ay pwede silang arestuhin. Siyempre, kung ikaw din naman ang nasa military, nasa active duty ka, sugal din yan sa iyong karir. Sasama ka ba dyan o hindi ka sasama? Kasi pag sasama ka dyan sa mga kudita na yan, destabilization na yan, pag yan hindi nagtagumpay at yan ay nabulilyaso, patay ang karir mo dyan. Siyempre, unang-una, mako-court martial ka, pwede kang makulong. Tanggal ka sa serbisyo at wala kang benepisyo pag-retire mo. Or pwede kang ma-dismiss sa serbisyo. Yan yung mga delikado. Kaya, yan nga yung talagang senaryo ng mga militar, dilema nila yan no? Kung sasama ba sila dyan o hindi. Pero ang sinasabi ni Senator Trillanes, mga tao ni Duterte yung gumagalaw para i-destabilize itong administrasyon naman ni Da Junior. So plastic, di ba? Nung nakaraan lang, sabi ni Duterte, okay pa sa kanya si Da Junior. Pero pailalim pala, patalikod. Ayan, sinasaksak po ang kanyang ka-unitives. Di ba? Saksakan ng mga unitives, no? Kaya binabanatan din sila ni Romualdez, di ba? Ganyan lang yan. Pero pag magkakaharap, akala mo ang babait, magkakaibigan. Saksakan patalikod ang nangyayari. Yan away nila. At ito nga sinasabi ni Senator Trillanes sa parte po ng kung anong nangyayari sa military sector, di ba? Ituloy po natin mga kabunyog. And that's, I think, that's the silver lining in all of this. But they have been using different issues that are close to the hearts of the armed services. Like what issues? The first one is the fixed term law. When Duterte, this new law will cause behind the agitation identified and yan po. So, Primitivo Marcelo Villapando watching from Pasig City. May mga kabunyog tayo dyan sa Pasig City, sila Brad Idol, sila Ronnie Nakuda, no? Primitivo Marcelo Villapando, kukontakin ka nila kabunyog Ed Industrious, nila Brad Idol, ano? Hilaw Rio, nanonood, Bet Peña, nakakatuwa po yung ating hindi talaga umaano sila Pedro Lumakang dito, no? Nagagalit sa atin, nagagalit kayo kay Trillanes. Sinasabi lang naman ni Trillanes ang impormasyon, ano? So, yun po. So, sa makatuwid, ito sa interview na ito, sinabi ni Trillanes, mga military na identified kay Canor Duterte ang nagdi-destabilize ng gobyerno ni Da Junior. Sa mga chat, socialization, mga plano nilang ganyan. Ngayon, ang isang alas po, ang talagang alas pa dito ng administrasyon ni Marcos, itong ICC. At tingin ko, dahil nakikita naman nilang nagtatraidor, no? Sinasaksak sila ni Canor ng patalikod. Ang gagawin din talaga nitong administrasyon ni Marcos, pinabobuelo na tong ICC. Pinabuelo na. Kaya natuloy na yung investigasyon na yan. Magugulat na lang tayo. Sabi nga ni Sentry, ni Trillanes, sa kalahati ng taon, maaari na lumabas ang warrant of arrest. Iyakan time na yan. Iyak ka boy ngayon dyan. Kasi, ang paniwala ng mga DDS, poon yung kanilang Canor Duterte
Yung kanilang Diyos-Diyosan na si Duterte, tingin nila ay untouchable, na hindi na magagalaw ng batas. Yun ang paniwala pa rin kasi ng mga Dutards na si Duterte ay Diyos-Diyosan di ba? Diyos nila yun na parang untouchable na hindi na siya pwedeng galawin ng batas. Pero hindi, sa panahon, may mga panahon na pag nag-aaway yung mga magkakakampi, naglalaglagan. At ito ngayon nakikita natin. Itong Marcos administration, maliwanag, ilalaglag na tong mga Duterte. At lahat ng indikasyon nakita na natin Lahat ng indikasyon nakita na natin, tinanggal na yung confidential fund ni Inday Takaw, nabulgar na yung mga confidential fund ni Inday Takaw sa Davao, di ba? Mayor pa lang pala, may mga 460 million na taon-taon na confidential fund si Inday Takaw. Kaya nga, mayor pa lang yun ng Davao, kahit may COVID, nabuking yun. Sino ba nagbuking noon, di ba? Tinanggal yung confidential fund ni Inday Takaw. Tapos itong si Polong Duterte, ito lang po, latest naman, tinanggal naman yung budget. Si Polong, ano pa bang nangyayari? Yung SMNI ni Kibuloy, iniimbestiga na, sinuspindi na yung prangkisa, Di ba? Temporary suspended yung prangkisa ng SMNI. At malamang po yan, totally, permanently, sisibakin na yung SMNI sa ere. Tatanggalan niya ng prangkisa ng mga congressman. Siyempre mga congressman, sumusunod yan kay Martin Romualdez. Tas tinanggal na sila Gloria Aroring. Gloria Aroring, Sila Gloria Arroyo sa pwesto. Di ba? Yung mga Davao congressman, sila Ungab, nawala na sa kapangyarihan diyan sa Congress. Ngayon, pinabuelo ni ICC, lalabas ng warrant. Lahat po ng indikasyon ay papunta sa talagang nilalaglag na tong si Canor Duterte. Kaya itong paglabas ng warrant ng ICC, isa na yan sa mga indikasyon. Ngayon, sinasabi nga natin, ano man ang motibasyon ng magkabilang panig, hindi na natin yan pinakikialaman. Ang mahalaga sa atin, ano yung magandang epekto ng mga nangyayari na yan. Kung ang motibasyon nila Romualdez at The Junior ay politika, sa kanila yun. Di naman natin sila kinakampihan. Pero kung ang epekto niyan ay mabuti, ang epekto niyan ay katarungan para sa mga biktima ng extrajudicial killing, sa biktima ng mga patayan, ng mga naulilang mga bata, naulilang mga anak, mga nabalong mga asawa, mga nawala ng anak na magulang, dapat naman yon. Tama naman yon. So yon. So sinasabi natin, nandyan na po ang lahat ng indikasyon. So, where na you, Duterte? ICC, dito na me. Di ba? Yun lang yun. Masakit na katotohanan yan sa mga Dutards. Kaya sinasabi natin mga DDS, hindi lahat ng panahon, umiikot ang mundo. Bilog ang mundo Kaya nga kahit nga yung platform ni Duterte na SMNI sinibak na nga di ba? Ang masakit nga diyan, pagsibak diyan sa SMNI, baka susunod mababalita na lang natin, gumagapang na yung prangkisa naman ng ABS-CBN para maibalik ang ABS-CBN. Yari ka lalo diyan, Canor, di ba? Alam mo naman ang nagpasarado ng ABS-CBN si Canor naman, di ba? At iba pa po yung kaso na isasampa ni Senadora Laila de Lima, di ba? Babalikan pa sila ni de Lima sa ginawa naman ni Canor. Nakawalang yaan dito sa dating senadora. Pinakulong na walang kasalanan. Kaya pag binilang mo ang atraso ni Canor Duterte, sandamakmak na kaso na mga kasamaan ang ginawa, di ba? At pwede pang mangyari po mga kabunyog. Bubulat-latin ng administrasyon ni Marcos, nila Romualdez, yung mga ginastos ni Duterte nung panahon ng COVID, nung panahon siya ang presidente. Bubulat-latin yan at merong baho dyan. Ibubukas nila yan, pasisingawin nila yung baho ng mga Duterte. Di ba? Ganyan talaga yun ganyan talaga ang politika kalkala ng baho yan. Kung dati, nagtatakipan sila ng baho, ngayon kalkala ng baho. Ganun lang yan yung kakampi mo dati, kaaway mo na ngayon. Di ba? Your best friend is your best enemy. Lalo sa politika, walang kamag-anak dyan, walang kumpa-kumpare dyan. Tabla-tabla yan. Pagka ang nakasanla na, sariling interes na. Kaya tama nga si Erap. Ano bang sabi ni Erap?
weather lang yan. O na weather ka ngayon, Kanor. Ang aabangan na lang dito, aresto. Kaya dito hindi na lang tutungkol sa survival ng mga Duterte sa politika. Hindi po. Ang sabi, tatakbo daw senador, bahala ka. Kahit tumakbo ka naman senador pag may warrant of arrest na, wala ka naman immunity dyan. Maa-arresto at pa-arresto ka dyan, di ba? International crime yan di ba? Anong kaso? Crime against humanity. Matindi po yan krimen. Crime against humanity. At alam mo nyo naman ang mga politiko, yung dating mga Maka Duterte, Maka Marcos na ngayon, Maka Romualdez na. Ganyan talaga. So, darating at darating yan. Pag inaresto na si Duterte, papusasan po yan. Ikukulong yan, natural. Kung ano yung ginagawa dun sa mga diktador sa Africa, kasi ang ICC, marami na rin napakulong yan. May mga nahatulan na rin po ang International Criminal Court. So, hindi yan birong kaso. Di pagkano yun, lilitisin si Duterte. At pag napatunayang siya may kasalanan, habang buhay na siya makukulong doon. Dadala, yung mga Dutards na gusto dumalaw, didalawin nyo sa kulungan yung tatay nyo. Di ba? Ganun lang po yun. Sino pang madadamay? Sila Bato, sila Bongo, o sino pa dyan. Pagulungin natin ang katarungan. Yun lamang. Di pag nakakulong na yung mga yan, di dalawin nyo hanggang gusto nyo. Hindi kayo pagkakaitan ng karapatan. At kahit sila Duterte, sila Bato, sila Bongo, sila Inday, kung gusto nila ipagtanggol sarili nila, kukuha silang abogado. Di kunin lang abogado si Roque, hanggang gusto nyo. Pero ang mahalaga dyan, gumugulong yung kaso. At alam nyo naman, ang ICC, hindi mo naman pwedeng suhulan ang mga judge dyan. Ibang level po ang integridad ng mga hukom dyan sa International Criminal Court. Hindi naman bulok ang justice system dyan, kagaya sa Pilipinas na pwedeng maareglo ang mga kaso. Sa ICC, hindi pwede ang are-areglo. Kulong kung kulong ka dyan. Evidence-based yan. Pwede kang mapawalang sala dyan, pero dapat wala ka talagang kasalanan. Pero pag may ebidensya, patay kang bata ka. Kalaboso ka talaga dyan sa International Criminal Court. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yun yung sinasabi natin. Kaya anong ikatatakot mo kung inosente ka? Simple lang yun. Kung inosente ka, huwag kang matakot. Kung wala kang kasalanan, sabihin mo lang ang totoo. Hindi naman may invento ang ebidensya. Pero kapag ikaw ay may kasalanan, may ginawa kang kalokohan, at may mga ebidensya talaga, magtago ka na sa China. Di ba, Kanor? Di ba Bato? Hindi pwede yung tapang-tapangan nyo sa Senado, sa Pilipinas na siga-siga kayo. Pagdating sa International Criminal Court, pantay-pantay ang batas dyan. Kulong kung kulong. Absuelto kung absuelto. Pero due process po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Dadaan pa rin yan sa due process. Di ba? Ganun lang yun. At may napatunayan na po ang ICC dyan. So, kahit magalit kayo mga Dutards, anumang propaganda ninyo, wala kayong magagawa dyan. Proseso ng batas yan. Maliwanag po yan. Ikaw ang dapat manahimik na bopol mo, gonggong, sabi ni Jimmy De Vera dito kay Pedro. Maraming kalaban dito si Pedro. Kamusta po kayo, Sir Jimmy De Vera, no? Benjamin Baluyot is watching from Lawag, Northern Samar. Salamat po sa mga taga Northern Samar, Sila Luciano Gahutos, mga kabunyog natin dyan sa Northern Samar. Ida Mantes, kabunyog natin to sa Taytay Rizal. Samahan pa nila sa kulungan. Hindi dalaw lang, sabi ni Ida Mantes. Ganun yan di ganun lang naman yon. Di kung lalabas ang warrant of arrest, di ika-arrestuin yun si Kanor. Ang matindi po sa kaso ng ICC, kahit magtago ka dyan, hindi po yun napapaso, alam niyo yung napapaso, yung nawawalan ng visa. Kahit matanda na si Duterte, ugod-ugod na, hanggat yan nagtatago, may visa po yung warrant of arrest, yung kaso. Hindi po yun na-expired. May legal term dun yung hindi na-expired yung kaso. Ganun po yun. So kahit ugod-ugod na siya, aarestuin pa rin siya pag natagpuan siya. So kung magtaguman siya, magtatago talaga siya. At halimbawa naman, magtago siya sa mga bansa na nakapirma sa ICC, pwede rin siyang hulihin doon sa bansa na yon. Diba, halimbawa, Japan, kung nakapirma yung Japan sa ICC, pagtago sa Japan,
pwede siyang arestuhin ng mga Japanese authorities kung may coordination ng Philippine government tsaka ICC. Ganun po yun. So, lahat ng nakapirma sa ICC, magko-cooperate. Eh, yung China yata, alam naman natin, yan, magtatago siya sa China. Oh, yan ang mga possibility yan. Mag-aalabantag siya ngayon. Mag-aalatebes ngayon si Canor. Triple na sila ngayon dyan, di ba? Triple wanted na ilalagay, di ba? O, ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Pwede nang maglagay ng wanted Rodrigo Duterte. Pwede may patong sa ulo yun, di ba? Sino man makakapagturo, di ba? May reward na ngayon, no? Di ba? Ganyan po ang mga posibilidad na mangyari dyan. Di ba? Kasi pag wanted ka, nagtatago ka sa batas, pwede kang patungan sa ulo. Wanted, tas may reward, di ba? Ganon po yun, Sabi ko sa inyo, tayo ay, para sa katarungan, paggulong ng katarungan, bigyan ng katarungan ang mga biktima ng drug war ni Duterte. Yung mga naulilang mga bata, mga babae, mga lalaki na nawalan ng asawa, mga nabalo sila, nawalan ng anak, nawalan ng kapatid, kailangan ng katarungan. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Dukha man tayo, may karapatan tayo sa katarungan, sa ilalim ng batas. Yan po yung pinaglalaban na prinsipyo ng bunyog. Pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Pagkakapantay-pantay sa lipunan. Hindi ko mahirap na lang tayo, basura ang tingin sa atin. Na parang wala tayong mga silbi, wala tayong halaga ang buhay ng isang dukha. Hindi po tao yan. Tapos sila'y makapangyarihan, sila'y maraming pera, sila'y maimpluwensya. Matatapak-tapakan nila ang batas. Once and for all, ipakita natin na dapat ang batas ay umiiral sa bawat tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, pantay-pantay ang pag-iral ng batas, ang pagpapatupad ng batas. Ang tawag po dyan ay justice, katarungan. At yan po ang hinahangad ng bunyog. Diba? Ganun lang yan Kung tingin ko naman, yung mga ICC investigator, marami na pong nakuhang ebidensya yan. Yun lang dinami ng niyabang ni Canor, daldal ng daldal. Araw-araw ginawa ng Diyos, nagdadaldal ng patayan, patayin nyo. Kill them, kill. Ebidensya po yun. Pati yung sinabi niya sa SMNI. Magpapapatay ng tao. Si Franz Castro, binantaan niyang papatayin gamit yung confidential fund ni Inday Takaw. Diba? Ebidensya din yun yan. Hahabulin na siya. Yabang mo magsalita. Nung presidente si Canor, araw-araw, ginawa talagang araw-araw puro patayan ng bibig ni Duterte. Nagpapalakpakan tong mga Dutards pag sinasabi ng poong nasiraan nila, 'di ba? Kill, minura pa ang Diyos. Lahat na ng patayan na sinabi ni Duterte itatapon sa Manila Bay, ang mga buto, 'di ba? Lahat ng kahindik-hindik na gawaing kriminal pinagyayabang ni Duterte at pumapalakpak ang mga Dutards. Ngayon, recorded lahat yan. Paano i-deny ni Canor yan na hindi siya nag-utos ng patayan? O walang issue, walang policy ng patayan ang kanyang administrasyon. Sa bibig niya mismo lumalabas ang mga pag-uutos ng pagpatay. Recorded yan pag nagsasalita ang tatay Digonyo nyo. Itong mga Dutards, pumapalakpak pa. Naka-record lahat yan. Ayan palang ebidensya na. Paano nga naman lulusot itong si Canor? Tas 30,000 na bangkay. Manood kayo ng mga news. Lalo po noong 2016. Grabe. Araw-araw balita. Patayan talaga. Mga nakachinelas. Tinaniban ng revolver. Diba? Nakahandusay na bangkay. Yung tokhang. Kaya nauso yung tokhang na yan May mga kaso. Sila Kian de los Santos. Sila Kulot. Yan. Mga ilang kaso na nabigyan ng katarungan sa korte. Kasi may mga CCTV camera. May mga witness. Pero libo-libo yung mga kaso na walang CCTV camera. Yung mga kaso na walang witness kasi takot yung mga saksi. Paano yung mga ganong kaso? Paano bibigyan ng katarungan yon? Ito na nga po ang sagot. International Criminal Court. Kasi hindi na-actionan sa mga korte ng Pilipinas Kahit anong sabi ni Buyingying Rimulya na may katarungan, wala nga katarungan Buyingying di ba? Kahit pagtatakban mo si Canor, wala nga Ang nabibigyan ng katarungan, yung obvious, yung may CCTV camera. Kagaya yung kay Kian de los Santos.
tsaka yung kay Kulot, meron talagang testigo. Pero napakaraming mga kaso, libo-libong kaso, walang testigo, walang CCTV camera. Kasi natatakot yung mga testigo. Yun kailangan ng katarungan. Pero may namatay na tao. Tao yun, hindi yun hayop. Kailangan yun bigyan ng katarungan. At merong file dyan ang Commission on Human Rights. Tingin ko, yan yung mga tinitignan ng ICC investigator kung nasa Pilipinas man sila. Yan yung mga ini-interview nila. Magsisinungaling ba yung tao na biktima? Magsisinungaling ba yung nanay? Magsisinungaling ba yung asawa? Magsisinungaling ba yung magulang o yung mga anak na nakakita kung paano pinatay ang kanilang mahal sa buhay? Hindi. Masakit sa kanila yon. Ang gusto lang nila katarungan. Yan po ang buod ng kaso nila Duterte sa International Criminal Court. Kailangan nilang harapin yan. At kung ebidensya at ebidensya, nasa ICC investigator na yan. Pero tingin ko, umaapaw ang ebidensya niyan eh. Paano mo i-dedi na yung ginawa ni Duterte 6 na taon? Ha? Puro pagpatay. O yan, panindigan mo yung mga sinasabi mo ngayong kanor. Ganun lang yun. Mayabang ka, magaling ka. O ngayon, panindigan mo ang mga sinabi mo. Wala ka na sa kapangyarihan. Paano mo i-dedi na yung mga sinabi mo? Recorded in public. Ha? Pati mga patayan, tokhang, di ba bato? Mga offline tokhang ninyo. O, patunayan nyo ngayon wala kayong kasalanan. Paano nyo haharapin yung mga biktima pag nagharapan kayo? Si Duterte, pag hinarap siya ng mga biktima, ng mga nanay, ng mga bata, ng mga magulang, haharapin siya. Sige nga. Sino ba mag-uutos sa pulis na pumatay? Gagawin ba ng pulis yun kung walang nag-uutos sa kanila? Di ba ganun lang yun eh? Ha? Gagawin ba ng PNP yan kung walang policy? Libo-libong patayan ang nangyari. Ganun po ang ibig sabihin niyan. O, kaya hindi yan pwedeng ikaila. No? Yan ang ating buod ng ating vlog ngayon. Ang ganda, no? So mga kabunyog, mga kababayan, maraming salamat. Angel de la Guardia, maraming salamat. Mga Nicole Smith, Pedro Saranza Lumakang, aba ay di, wow ka na. Hayaan na natin yan si Pedro, ha? Pedro pa naman pangalan mo, pero baka pagalitan ka ni San Pedro. Kumakampi kayo sa killer eh, di ba Pedro? Huwag kayong kumampi sa killer. Di ba? Gloria Constantino, correct, justice shall prevail. Salamat po Ma'am Gloria Constantino. Oh, yan sila Jerry Gabriel nanonood. Sinaida Habilio, mabuhay ka Sir Kulek, salamat po. Oh. Ang liwanag ng ating punto eh. Ang sabi nga natin, due process yan. Gusto nila kanor, meron silang abogado, kunin nila si Roque. Pagtanggol nilang sarili nila. Pero hindi nila matatakasan ang katarungan. At ayon nga kay Senador Antonio Trillanes, baka sa darating na kalahati ng taon ay maaari nang lumabas ang warrant of arrest. O, iyakan time. ICC is coming to town. Ano? Posas. Aresto. Warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte at sa kanyang iba pang mga akusado. No? So, yun po yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes. So, marami na excited dito. Tayo naman, wait and see lang. Kung darating yan. Abangan ang mga susunod na exciting na kabanata. Kaya nga, hindi lahat, kaya nga ang kawalangyaan talagang ano yan eh. May panahon din na pagbabayaran ang lahat. Ipagsusulit natin ang lahat ng mga ginawang kasamaan. Ano? Sa mundo, ganyan. Ano? Anumang kasamaan, natatapos po yan. Ano? Corazon Villanueva, obligasyon, is watching, salamat. Pacquiao, kahiya, ano? Abner Mangubat, siguradong may aatakihin ng high blood sa mga kasuhan ng ICC, sabi ni Abner Mangubat. Pangit daw ako. Pangit ba ako, sabi nung isa. Ikaw naman, pangit ba ako? Baka mas pogi naman ako sa'yo, no? Kahit mapangitan kayo sa akin, hindi pinag-uusapan ng aking itsura, yung ating sinasabi, no? Katarungan para sa lahat. Roger Talavera, magandang gabi, Sir Kulex. Mag-ingat palagi. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood tayo sa YouTube. I-share po natin itong ating vlog at sa lahat ng mga nag-send ng stars, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po yan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.